Sa isang lumang bahay na bato sa may bandang Tagaytay, na halos naliligiran ng malamig na ulap tuwing umaga, nakaupo sa anti-gang silyang yantok si Don Facundo Roses, 78 taong gulang, dating kilalang negosyante sa larangan ng real estate at agrikultura. Kahit may edad na, hindi pa rin nawawala ang tikas sa kanyang tindig, suot ang puting barong, buhok na pilak pero maayos ang pagkasuklay, at palaging may hawak na tabako sa kanang kamay. Bruno, aniya habang nakatanaw sa malaking bintanang kahoy, hindi mo ba naiisip na baka ako'y pumanaw nang hindi man lang nakakarga ng isang apo sa tuhod? Nasa tapat niya ang kanyang nag-iisang apo, si Bruno Roses, 29 na taong gulang, seryosong lalaki, bihis sa maitim na polo at pantalong kupas, nakasalamin, at laging may dalang laptop. Isa siyang software developer at CEO ng isang lumalagong tech startup sa Makati. Walang interes sa mga sosyal na okasyon, at lalong walang panahon sa pag-ibig. Lolo, paulit-ulit na po tayo dyan, sagot ni Bruno habang pinapagana ang laptop. Wala pa po yun sa plano. Focus muna ako sa expansion ng kumpanya. Expansion, palagi na lang negosyo. Kailan mo pabibigyan ng saysay ang apelyido natin, ha? Galit na sigaw ng matanda. Tahimik si Bruno. Hindi niya kayang kontrahin ng tuluyan ang matanda, pero hindi rin niya kayang bigyang kasiyahan ito. Ang totoo, hindi talaga siya mahilig sa babae. Hindi niya ito sinasabi ng direkta, pero ramdam niya sa sarili niyang ang puso niya'y tila kulang ng interes pagdating sa kababaihan. Hindi rin niya maintindihan kung bakit, basta't wala siyang damdaming romantiko para sa sinuman, lalaki man o babae. Para kay Bruno, sapat na ang trabaho at katahimikan. Pero para kay Don Facundo, hindi ito sapat. Kinagabihan, habang nagkakape si Don Facundo sa may balkonahe, tinawag niya si Mang Pablo, ang matandang Katie wala. Pablo, kilala mo pa ba yung pamangkin ni Aling Taching sa San Roque? Yung maganda, morena, yung, si Gracia. Si Gracia po. Abay oo, Don. Naging tindera yon sa palengke, pero matalino at masipag. Bakit po ninyo natanong? Humigop ng kape si Don Facundo bago sumagot. Dalhin mo siya rito. Sabihin mong may trabaho ako para sa kanya. Gagawin ko siyang sekretarya ni Bruno. Napakamot sa ulo si Mang Pablo. Sekretarya po, Don. Si Sir Bruno, ayaw po ng kahit sinong istorbo sa opisina. Babayaran ko siya ng doble. Basta't sundin lang niya ang sasabihin ko. At ano pong gagawin niya, Don? Napasulyap si Don Facundo sa alapaap, bahagyang ngumisi. Simple lang. Aakitin niya ang apo ko. Kahit sa mapusok na paraan. Sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Roque, makikita si Gracia de la Cruz, 20 taong gulang, morena, may malalalim na mata at ngiting palaban. Kilala siya sa palengke bilang masipag at maasikaso. Tuwing umaga, nag-aalako siya ng kakanin, at sa hapon ay tumutulong sa panaderya ng kanyang tiyahin. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan. Ulila na siya sa ina, at ang ama naman ay matagal nang hindi nagpaparamdam mula ng mga ibang bansa. Pero kahit ganon, hindi nawawala ang tapang at pangarap ni Gracia, makaluwas sa Maynila at makahanap ng trabahong makakapagpabago sa takbo ng buhay niya. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng bilaw ng sapin-sapin, dumating si Mang Pablo, ang Katie wala ni Don Facundo. May dala itong lumang kotse at daladala ang isang alok na magpapabago sa kanyang kapalaran. Gracia, bungad ng matanda, may magandang alok ang Don para sayo. Ano pong klaseng alok, Mang Pablo? Tanong ni Gracia habang nagpupunas ng pawis. Trabaho. Magiging sekretarya ka raw ng apo ni Don Facundo. Doble ang sahod. Libre tirahan. Libre pagkain. At, dagdag pa, may bonus kapag naging matagumpay ka. Napakunot ang noo ni Gracia. Bonus? Anong klaseng tagumpay, poang? Ibig niyong sabihin. Ngumisi si Mang Pablo, at yumuko para ibulong ang lihim ng alok. Pagkatapos ng ilang saglit, natigilan si Gracia. Iakitin ko ang apo niya. Halos mapasigaw siya. Oo, sagot ni Mang Pablo, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang gawin kung hindi mo gusto. Pero isipin mo, may pamilya kang umaasa sayo. Baka ito na ang Gracia na hinihintay mo. Tahimik si Gracia. Kinagat niya ang labi at tiningnan ang langit. Sa kanyang isipan, bumabalik ang larawan ng kanyang lola na may sakit sa atay,
ang mga utang sa sari-sari store, at ang kabataang taon na inialay niya sa pagtitinda kaysa sa paaralan. Hindi niya alam kung ano ang daratnan niya sa mansyon ng mga Roses, pero sa ngayon, alam niya ang isa, handa siyang subukan. Makalipas ang 2 araw, isang puting van ang huminto sa harap ng Roses Mansion. Bumaba si Gracia, suot ang simpleng blusa at maong na palda, dala ang isang maliit na backpack. Nakangiti siya, pero ramdam ang kaba. Tinanggap siya ni Don Facundo mismo sa pintuan, hawak ang kanyang baston at may ngising parang may binabalak. Ikaw na ba si Gracia? Opo, Don Facundo. Maganda ka nga, Hiha. Angkop sa misyon mo. Namula si Gracia, sabay yuko. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng paligid, malalaki ang chandelier, marmol ang sahig, at may mga retrato ng mga roses na may makakapal na balikat at matitigas ang panga. Simula bukas, magiging sekretarya ka ni Bruno. Bawal mong banggitin ang kasunduan natin. Gamitin mo ang likas mong ganda at talino. At higit sa lahat, sabi ng Don, sabay tapik sa balikat niya, kung kinakailangan, gumamit ng diskarte. Maging mapusok kung kinakailangan. Samantala, sa silid ni Bruno. Nakaupo siya sa harap ng 3 screen, nagsusulat ng code para sa bagong app na ginagawa nila. Nang biglang tumunog ang intercom. Sir Bruno, may bago po kayong sekretarya. Si Miss Gracia de la Cruz. Napakunot ang noo ni Bruno. Secret area. Hindi ko yan kailangan. Utang ko po ang trabaho sa lolo nyo. Pero susubukan ko pong maging kapaki-pakinabang, sabay bungad ni Gracia sa pintuan. At sa unang pagkakataon, tumigil sa pagtatype si Bruno. Napatingin siya kay Gracia, at hindi niya maipaliwanag kung bakit tila biglang naging mabagal ang oras. Tahimik ang loob ng opisina ni Bruno, walang ibang maririnig kundi ang mahinang tik-tik ng keyboard, at ang ugong ng aircon na tila sumusunod sa malamig niyang personalidad. Nakaupo siya sa harap ng 3 monitor, suot ang kanyang itim na salamin, at parang wala sa kanyang paligid ang presensya ng bagong sekretarya. Nasa kabilang dulo naman ng mesa si Gracia, nakatayo, hawak ang isang brown envelope na puno ng papel. Pilit niyang pinanatili ang maayos na posture, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Sir Bruno? Mahinang bungad niya, ito po yung mga papel na pinapapirmahan ni Don Facundo. Hindi siya sinulyapan ni Bruno. Ilagay mo lang dyan sa ibabaw ng mesa. Salamat. Tumanggaw si Gracia at marahang inilapag ang envelope. Nang mapansing hindi siya pinapansin, umupo siya sa maliit na silyang inilaan sa kanya sa tabi ng pader. Sa kanyang isipan, bigla niyang naalala ang huling bilin ni Don Facundo. Huwag mong daanan sa formalidad. Ibang klaseng lalaki ang apo ko. Hindi siya madaling maapektuhan. Pero kapag nasapul mo ang kahinaan niya, bibigay yan. Pero ano ang kahinaan ni Bruno? Hindi siya madaldal. Hindi siya palatingin. Wala ring personal na gamit sa opisina, ni litrato ng babae, o barkada, wala. Para itong pader. Isang malamig, matangkad, at masungit na pader. Makalipas ang ilang araw. Sa unang 3 araw ng pagiging sekretarya ni Gracia, halos hindi sila nag-uusap ni Bruno. Magdadala siya ng kape, mag-aabot ng dokumento, magpapalam na uuwi. Pero ang sagot lang ni Bruno ay laging, sige, o, salamat, at wala. Nang iba, kaya naisip ni Gracia na baguhin ang diskarte. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na medyo mas fashionable kaysa karaniwan, fit na blouse na may bahagyang bukas sa dibdib, at paldang lampas tuhod. Hindi malaswa, pero tiyak na mapapatingin kahit sinong lalaki. Pagpasok niya, saglit na napahinto si Bruno sa pagtatype. Saglit lang. Pero sapat na para mapansin ni Gracia na narehistro siya sa radar ng binata. Kape, sir. Tanong niya na may bahagyang himig ng lamang. Sige, sagot ni Bruno. Ngunit sa pag-abot niya ng tasa ng kape, sinadya ni Gracia na medyo magdikit ang kanilang daliri. Napatingin si Bruno, nagulat. Ngunit agad din niya binawi ang kamay. Mainit, malamig niyang tugon. Ngumiti lang si Gracia. Unang puntos. Sa gabing yon. Habang nakahiga si Gracia sa guest room ng mansyon, hawak niya ang isang maliit na salamin at pinagmamasdan ang sarili. Ano bang ginagawa ko? Bulong niya. Hindi niya alam kung ito ba'y tama o isang uri ng pagbebenta ng damdamin kapalit ng pera.
Pero kapag naiisip niya ang lola niyang naghihintay ng gamot, ang utang sa sari-sari store, at ang posibilidad na makawala sa kahirapan, bumabalik ang kanyang lakas ng loob. Gracia, trabaho lang to. At kung sakaling mahulog siya, edi mas madali ang lahat. Ang hindi niya inaasahan, siya rin pala ay unti-unti nang nahuhulog. Sa kabila ng katahimikan ni Bruno, unti-unti niyang napapansin ang kabutihan nito. Isang gabi, nahuli niya itong nagdadala ng pagkain para sa mga stray dogs sa bakuran. Isa pang araw, inabutan siya ng payong ni Bruno habang umuulan, kahit hindi siya tinapunan ng tingin. Walang salita, walang ngiti, pero may pansin. At para kay Gracia, iyon ang pinakamapanganib sa lahat, ang mga damdaming hindi sinasabi, pero nararamdaman. Sa dulo ng linggo, habang pinapasa ni Gracia ang huling folder ng linggo, hindi na siya nakatiis. Sir Bruno, mahina niyang bungad. May tanong lang po ako. Napatingin si Bruno, unang beses na tumitig ng diretso sa kanya. Bakit po kayo parang laging malungkot? Tahimik si Bruno. Saglit siyang hindi nakasagot. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gracia ang isang bitek sa matigas na mukha ng binata. Hindi naman ako malungkot, sagot niya. Sanay lang akong walang maasahan. Kaya mas gusto kong tahimik. At doon, sa sagot na iyon, nagsimula nang mabuksan ang unang pintuan ng puso ni Bruno. Simula noong gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan ni Bruno at Gracia. Wala mang direktang pag-amin, napansin ni Gracia na unti-unti nang lumalambot ang ugali ni Bruno. Hindi na ito ganoon katipid sa salita. Kapag tinatanong siya, sumasagot na ito ng mahaba. Kapag may joke si Gracia, kahit simpleng tango o bahagyang ngiti, bumabalik bilang ganting reaksyon. Sa unang pagkakataon, nagbukas si Bruno tungkol sa kanyang ina na namatay sa cancer noong siya'y 12 anyos pa lang. Tungkol sa amang hindi niya nakilala, at sa matandang lolo na tanging kasama niya sa buhay. Akala ng lahat, malamig lang akong tao, ani Bruno habang pinapanood ang ulan sa labas ng bintana ng opisina. Pero ang totoo, ayoko lang madismaya. Kaya hindi ako umaasa. Tahimik lang si Gracia. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi siya nagbigay ng pangako. Ang ginawa niya lang ay, umupo sa tabi ni Bruno, at sandaling inilapit ang balikat. Dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay sa likod ng palad ng binata. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Hindi ito bahagi ng plano ni Don Facundo. Ito ay kusa. Totoo. Kinabukasan. Bruno, bulong ni Don Facundo habang nagkakape sila sa garden, kamusta ang sekretarya mo? Okay naman po. Napangiti ang matanda. Maganda, hindi ba? Nagangat ng tingin si Bruno at sandaling tumitig sa lolo niya. Hindi siya kagaya ng inaakala niyo, lolo. Aba, anong ibig mong sabihin? Hindi siya. Basta-basta babae lang. May talino siya. May kwento. At, napahinto si Bruno, hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa akin. Pero para bang, natututo akong ngumiti ulit. Halos malaglag ang tabako ni Don Facundo sa narinig. Hindi niya inaakalang epektibo nga ang plano. Pero hindi niya inakala na mapapabilis ang emosyon ng apo. E di mabuti. Sigaw niya, sabay tapik sa mesa. Kung yan ang nagpapangiti sa'yo, abay daw iyan mo na. Gawin mong legal. Napailing lang si Bruno, ngunit hindi na siya tumutol. Sa loob ng mansyon, gabi. Habang kumakain ng hapunan sina Bruno at Gracia, napagpasyahan nilang sabay manood ng pelikula sa sala. Pumili si Gracia ng isang old-school romantic film, samantalang si Bruno ay hindi alam kung paano ito tatanggapin. Sanay siya sa coding tutorials, hindi sa love stories. Habang lumalalim ang gabi at papatapos na ang pelikula, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita, walang nagsusumamo, ngunit parang sabay na humihinga ang puso nila. Dahan-dahang humilig si Gracia sa balikat ni Bruno. At sa unang pagkakataon, hindi ito umalis. Makalipas ang 2 linggo. Isang gabi habang inaayos ni Gracia ang mga papel sa opisina, biglang dumating si Bruno, tahimik pero may seryosong ekspresyon. Gracia, mahina niyang tawag. Po, sagot niya, habang nakayuko. Pwede ba kitang yayain, sa isang date? Napatingin si Gracia. Date. Tumango si Bruno. Hindi bilang boss. Hindi bilang sekretarya. Gusto lang kitang makilala, bilang ikaw. At gusto kong makilala mo rin ako, bilang ako. Hindi na napigilan ni Gracia ang ngiti.
Tumango siya. At kung sakali, dugtong ni Bruno, kung sakali lang, pwede bang mag-umpisa tayo hindi bilang parte ng utos ng lolo ko, kundi bilang sarili nating desisyon. Sa unang pagkakataon, si Gracia ay nahulog hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang lalaking natutong magmahal sa kanya ng totoo. Ang gabing iyon ay hindi na tulad ng mga naunang gabi. Sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay, nakaupo sa dulong mesa sina Bruno at Gracia. Simple lang ang suot ni Gracia, isang puting vestidang may bulsa at manipis na cardigan, pero para kay Bruno, siya na ang pinakamagandang babae sa gabi. Tahimik si Bruno sa una, pero sinisikap niyang magsalita ng mas madalas. Nagkwento siya tungkol sa kanyang college days sa Singapore, kung paanong halos araw-araw ay nasa library lang siya. Samantalang si Gracia naman ay nagbahagi ng buhay sa palengke, kung paanong minsan ay sumasayaw pa siya sa kalsada para mapansin ng mga tao ang kanyang panindang bibingka. Ang layo ng mundo natin, no? Natatawang sabi ni Gracia, habang nilalaro ang baso ng tubig. Hindi naman siguro malayo. Siguro, magkaibang direksyon lang pero iisang biyahe. Ngumiti si Gracia. At napansin niya ngayon lang siya kinikilig ng hindi dahil sa plano o utos ni Don Facundo. Pagbalik sa mansyon. Habang naglalakad sila sa garden ng Roses Mansion, malamig ang hangin. Tahimik. Ang mga firefly ay kumikislap sa paligid ng mga halaman. Nang biglang nadulas si Gracia sa damo, tumili siya ng bahagya, at agad siyang sinalo ni Bruno. Careful. Gulat na sabi ng binata. Napatitig si Gracia kay Bruno. Magkadikit ang kanilang katawan. Magkalapit ang mukha. At doon, sa gitna ng katahimikan, unti-unting lumapit si Bruno. Hindi siya sigurado kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, pero hinagkan niya si Gracia. Hindi ito plano. Hindi ito utos. Isang damdaming biglang sumiklab. Mainit, malambot, mabagal. Sa simula, parang may halong gulat si Gracia, ngunit hindi siya umiwas. Sa halip, gumanti siya ng halik, mahina, pero may damdamin. Isang halik na matagal na niyang pinipigil. Isang halik na may halong tuwa at kaba. Pagkatapos, kapwa sila napatingin sa isa't isa. Sorry, bulong ni Bruno. Bakit ka nag-so sorry? Pabulong na tugon ni Gracia. Hindi naman ako umiiwas, di ba? Natawa si Bruno, sa wakas. At para kay Gracia, iyon ang unang beses na narinig niya ang totoong tawa ng binata, hindi pilit, hindi formal. Totoo. Kinabukasan. Gracia, sabi ni Don Facundo habang nagkakape sa terrace, kamusta ang misyon natin? Tahimik si Gracia. Tila hindi niya alam kung paano sasagutin ang matanda. Hindi na ito basta-basta, misyon, para sa kanya. Hindi na siya basta bayad na umaarte. May kung anong tumibok sa puso niya, at hindi ito pwedeng ibalik sa kahon. Don Facundo? Sagot niya? Pwede po ba? Kung sakali man pong mahulog ako sa apo ninyo, hindi bilang trabaho, kundi bilang ako, okay lang po ba yun? Napatingin si Don sa kanya. Tila hindi inaasahan ang tanong. Hiha, sagot niya matapos ang maikling katahimikan, iyon talaga ang layunin ko mula't simula. Pero hindi ko inasahan na ikaw rin pala ang masasaktan. Kung mahal mo na ang apo ko, aba, mas mabuti. Ang dasal ko lang, sana mahal ka rin niya ng totoo. At sa isip ni Gracia, alam niya, hindi na biro ang lahat. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang unang halik, tila may kakaibang katahimikan sa pagitan nina Bruno at Gracia. Hindi ito malamig, ngunit puno ng tensyon, parang parehong hindi alam kung saan ilalagay ang nararamdaman. Sa tuwing magkasalubong sila sa hallway ng mansyon, isang tango lamang ang nagiging palitan. Walang biro, walang sulyapan. Kapwa sila umiiwas sa kung anumang maaaring sumabog kung bibigyan ng pangalan ang nararamdaman nila. Sa opisina ni Bruno, nagkakape si Bruno habang nakatutok sa monitor. Ngunit hindi ang code ang binabasa niya, nakabukas ang isang blankong email draft. Ilang ulit na niyang pinindot ang backspace. Ilang ulit na siyang humugat ng buntong hininga. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Alam niyang mali ang simula ng lahat. Isang plano ng kanyang lolo na noon ay tila katawa-tawa lang, ngunit ngayon ay tila totoong nararamdaman na niya. Ang mas masakit, hindi niya alam kung totoo rin ang nararamdaman ni Gracia, o parte pa rin ito ng isang bayad na misyon.
Bumalik sa kanyang isip ang tanong, paano kung lahat ng ito, scripted lang para sa kagustuhan ni Lolo. Samantala, kay Gracia, habang nagwawali sa bakuran ng guest house, tila hindi mapakali si Gracia. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Paano kung akala lang niya mahal niya ako? Paano kung malaman niyang binabayaran ako para sa simula ng lahat ng ito? Paano kung dumating ang araw na itutulak niya akong palayo dahil sa isang kasinungalingan? Lumapit si Mang Pablo at tinapik siya sa balikat. Iha, malayo ang tingin mo ah. Okay ka lang ba? Tumanggaw si Gracia, ngunit may luha na pumuslit sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko po alam kung tama pa tong ginagawa ko. Akala ko trabaho lang, pero parang puso ko na ang nilalaro. Gabi sa balkonahe. Nagkasalubong sila ni Bruno sa balkonahe, kapwa paalis sana sa silid. Hindi sila agad nagsalita. Tahimik. Malamig ang hangin. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit ang mga mata nila ay puno ng alinlangan. Bruno, bungad ni Gracia. Gracia, sabay na sabi ni Bruno. Nagkatinginan sila. Mauna ka na, sabi ni Bruno. Hindi. Ikaw na muna. Tumawa si Bruno, pero hindi nang saya. Pagod. Pilit. Alam kong may hindi ka sinasabi sa akin, sabi niya. Alam kong may tinatago ka. Napatigil si Gracia. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang mga daliri. Bruno, hindi ko to pinlano. Hindi ko inasahang mahuhulog ako sayo. Hindi ko alam kung papaano ko dapat sabihin. Bayad ka ba? Diretsong tanong ni Bruno, malamig ngunit may panginginig ang boses. Tahimik si Gracia. Hindi siya nakasagot. Hindi siya makatingin. Muling nagsalita si Bruno, mas mahina, mas durog ang boses, lahat ba to, scripted lang. Naluha si Gracia. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil nasaktan siya. Hindi dahil nahuli siya, kundi dahil, totoo na ang lahat. Sa simula, oo, mahina niyang tugon. Bayad ako. Sekretarya raw ako. Pero hindi ko ginasto yun. Ginasto ko lang ang mabuhay. Ang makatulong sa pamilya. Pero hindi ko inasahan na ikaw. Lumapit siya, nanginginig. Hindi ko inasahan na ikaw ang magiging dahilan kung bakit gusto ko nang bumitaw sa kasinungalingan. Hindi siya tinapunan ni Bruno ng tingin. Tumalikod ito, at walang salitang iniwan siya sa balkonahe. At sa katahimikan ng gabi, tanging ihip ng hangin at pintig ng pusong sugatan ang naiwan sa dilim. Umaga, tahimik ang buong mansyon. Wala ang masiglang boses ni Gracia sa kusina. Wala ang init ng kanyang presensya sa opisina. At wala rin siyang naiwan ni isang sulat maliban sa sobra na nakapatong sa mesa ng lolo ni Bruno. Si Don Facundo, na sanay sa pagdidikta at pagkontrol, ay hindi inaasahang may sasapitin siyang buwelta. Binasa niya ang liham ni Gracia ng dahan-dahan, tila bawat salita ay tinataga ang kanyang konsensya. Don Facundo, hindi ko po kayo sinisisi. Tinanggap ko ang trabaho, at naging bahagi ako ng plano. Pero hindi po ako naging handa sa isang bagay, ang mahulog sa apo niyo. Wala po akong balak sirain siya o dayin siya. Pero alam kong hindi ko kayang panindigan ang pagmamahal kung nagsimula ito sa kasinungalingan. Kaya aalis na po ako. Hindi para takasan ang pagkakamali, kundi para bigyan siya ng espasyong magdesisyong mahalin ako muli, kung sakaling totoo rin ang naramdaman niya. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko po ito malilimutan. Gracia. Samantala kay Bruno. Sa loob ng kanyang silid, tulala si Bruno sa kawalan. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi siya nagbukas ng laptop. Ang mga mata niya'y namumugto, ngunit walang luhang bumagsak. Galit siya, hindi kay Gracia, kundi sa sarili. Dahil alam niyang nagsimula man sa kasinungalingan ang lahat, ramdam niya sa mga huling araw na totoo na ang bawat titig, bawat ngiti, bawat halik. Pero hindi niya ito pinaniwalaan. Pinili niyang manghusga, at ngayon, wala na si Gracia. Sa estasyon ng bus, San Roque. Bitbit ang maliit na backpack, muling bumalik si Gracia sa baryo. Tahimik ang biyahe, tahimik ang mundo. Ang dating pangarap na makaluwas at umasenso, ay tila bumalik sa simula. Ang lola niya ay lumuha nang makita siyang bumalik. Anak, akala ko ba maganda na ang takbo ng trabaho mo? Ngunit imbes na magkwento, niyakap lang ni Gracia ang matanda. Lola, mahina niyang sabi. Ang totoo, mahal ko siya. Sa mansyon. Lolo, mahina ang boses ni Bruno habang papasok sa veranda kung saan nagkakape si Don Facundo.
Tiningnan siya ng matanda. Nabasa mo na. Tumango si Bruno. Umalis siya. Dahil sa akin. Maling-mali ako, apo, aminado ang matanda. Akala ko makukuha sa plano. Pero hindi ko naisip na kayo pala ang magbabago sa isa't isa. Tahimik si Bruno bago tumayo at humakbang palayo. Saan ka pupunta, Bruno? Sunduin ko siya, sagot ni Bruno, habang suot ang brown niyang jacket. Dahil kung totoo ang naramdaman ko, hindi ko hahayaang ang simula ang Samaire sa dulo. Sa baryo ng San Roque, kinabukasan. Habang naglalaba sa likod ng bahay, narinig ni Gracia ang businang pamilyar. Paglingon niya, nakita niya ang isang itim na SUV. At mula roon, bumaba si Bruno, hingal, pero determinado. Bruno, anong ginagawa mo rito? Halos hindi makapaniwala si Gracia. Lumapit ang binata. Diretso sa kanya. Gracia, pakiusap, huwag ka nang lumayo. Nagpipigil ng luha si Gracia. Bakit mo ako hinahabol? Tinanong ko ang sarili ko. Kung mahal mo ba ako kahit nagsimula sa bayad? Ang sagot ko, oo. Dahil kahit ang una mong halik ay plano, ramdam ko na ang pangalawa ay totoo. At kung ako lang ang maniniwala sa simula, mawawala tayo pareho. Humakbang siya papalapit, hindi na ako magtatanong kung ano ang totoo. Dahil, sigurado ako, mahal kita. At doon, sa harap ng buong liwanag ng araw, niyakap ni Gracia si Bruno, mahigpit, buong puso, at walang iniwang takot. Mainit ang araw sa San Roque, pero sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ng lola ni Gracia, malamig ang simoy ng hangin, tila sinadyang gawing saksi ang kalikasan sa pagtatagpong muli ng dalawang pusong dati sugatan. Nasa ilalim ng lilam sina Bruno at Gracia. Nakaupo sa bangkong kahoy, magkatabi, at kapwa tahimik. Ngunit sa pagitan ng katahimikang iyon, ramdam ang tibok ng pusong pareho ng handang magpakatoto. Bruno, mahinang sambit ni Gracia, sigurado ka ba? Alam mong hindi ako kasing kinas ng babaeng sanay sa aircon. Hindi ako edukadang gaya ng mga kaopisina mo. At higit sa lahat, may kasalanan ako sayo. Humawak si Bruno sa kamay niya, marahang pinisil iyon. Wala akong pakialam sa kinas o sa diploma. Ang mahalaga sa akin, yung ikaw. Yung ikaw na totoo, hindi yung ikaw na pinadala ni Lolo bilang sekretarya. Kasi alam kong yung ikaw na minahal ko, hindi parte ng plano. Ngumiti si Gracia. Napaluha, ngunit sa wakas, luha ng pag-amin, hindi ng pagsisisi. Pagbalik sa mansyon. Makalipas ang 2 linggo, bumalik sina Bruno at Gracia sa Rosas Mansion. Mas tahimik na ngayon si Don Facundo, mas mababa ang boses, mas banayad ang tingin. Sa harap ng almusal, ngumiti siya sa dalawa. Ano na, apo? Ano ang plano niyo ngayon? Tumayo si Bruno, hawak ang kamay ni Gracia. Lolo, gusto naming magsimula. Hindi bilang sekretarya at boss. Hindi bilang utusan at inutusan. Kundi bilang magkasintahan. Napatingin si Don Facundo kay Gracia, na bahagyang yumuko sa hiya ngunit hindi na umatras. Gusto ko lang pong malaman nyo na, wala na po akong balak takbuhan si Bruno. Nandito na po ako, hindi bilang utos, kundi bilang sarili ko. Napabuntong hininga si Don Facundo. Matagal bago sumagot. Sana pala, noon ko pa ito ginawa. Ngumiti siya, baka sa mukha ang kaluwagan ng loob. Bruno, anak, mahalin mo ang babaeng yan. At Gracia, salamat sa pagbabalik. Paglipas ng panahon, ilang buwan ang lumipas. Mula sa pagiging lihim na pag-ibig, naging hayagan ang kanilang relasyon. Si Gracia ay pinasok sa mga short courses sa business administration, na kusa namang inalok ni Bruno. Mas naging bukas ang puso ni Bruno, mas madalas na siyang ngumiti, marunong nang magbiro, at higit sa lahat, marunong nang magmahal ng buo. Isang gabi, habang nasa veranda sila ng mansyon, inilabas ni Bruno ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Lumuhod siya. Gracia de la Cruz, hindi ko man masabi kung paano nagsimula ang lahat, pero sigurado ako sa kung saan ito patutungo. Gusto kong sa lahat ng coding projects ko, ikaw ang forever na defo. Gusto kong ikaw ang constant, variable sa buhay kong walang porma dati. Natulala si Gracia. Natawa sa nerdy proposal, pero bago pa siya maiyak, tumango siya. At sa wakas, 1 taon ang lumipas. Sa ospital ng Tagaytay Medical Center, isang matandang lalaki ang abalang-abala sa paglalakad paikot-ikot sa hallway. Doc,
May balita na ba? Apo ko yun sa tuhod. Huwag niyong patagilan. Sigaw ni Don Facundo, sabik na sabik. Ilang saglit lang, lumabas ang nurse. Congratulations po, Don. Healthy na baby boy po ang apo sa tuhod nyo. Haha, salamat sa Diyos. Halos tumalon si Don Facundo. Pumasok siya sa silid, at doon niya nakita si Gracia, pagod pero masaya, at si Bruno, hawak-hawak ang maliit na sanggol. Nilapitan sila ni Don Facundo at dahan-dahang kinuha ang sanggol sa bisig ng apo. Kamusta ka, apo sa tuhod, aniya, habang pinipigil ang luha. Ikaw ang bunga ng isang plano na ginawang perpekto ng tadhana.